Alright, nandini na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito kay Alice Go, or update na rin sa buhay-buhay na nangyayari sa kanya. Eto na mga kaibigan, ang nagte-trending ngayon, Mayor ng Bamban na si Alice Go ay sasampahan na ng kaso ng patong-patong na kaso. Eto na. Dr. Winston John Casio ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Una po sa lahat, sinabi po ninyo nitong Sabado na sa Biyernes, ipa-file yung case laban po kay suspended Mayor Alice Go. Bakit po sa Friday yung... Suspended Mayor Alice Go pala. Okay, suspended na. Okay, continue lang. Isip natin na mas magandang schedule for the filing of cases. Ano pa po ba yung mga kailangan nating ihanda dito sa kaso na to, sir? Opo. Bear in mind po that this is an interagency body that decides kung ano yung mga kaso, ano yung mga uunahin na isampa based on the evidence at hand. Kami po ay nagkausap na po nung nakaraang linggo at meron na kaming inisyal na mga determination kung ano yung una namin isasampa by next week. Friday po, sapagkat kami muna ay mag-uusap-usap sa darating na Martes para tingnan namin yung mga dokumentong aming hawak na at yung mga testimonyang hawak na namin. Then titingnan namin kung sapat na ba yung hawak namin para doon Ibig sabihin mga kaibigan, matibay na ang ebidensya. Kaya isasampa na. Yari na si Alice Go nito. Kulong na. Sa tingin ko guilty. Guilty ang hatol. Continue lang. Mga kasong gusto namin isampa. Mga kaso na gusto namin isampa. So, having said that, ibig sabihin po ay iba't ibang kaso ang nais namin maisampa laban sa mga may-ari incorporators ng Baukula Development kasama yung mga may-ari incorporators and officers ng Hongsheng at saka noong Sunyuan. So, give us until Friday to be able to determine kung alin ang uunahin namin o kung sabay-sabay na po namin isasampa po ito. Sabi niyo nga po, sir, sabay-sabay na agad. So, yung plano po ninyong isampa. So, more or less, meron na po ba tayong idea gaano po ito karami? And bukod po dun sa pagkakasangkot ni Mayor Go dun sa illegal na pogo, meron po ba tayong tinitingnan na posibleng violations niya? Meron. Kasi Chinese siya. Lumaban siya ng mayor. Naging mayor. Tsaka yung pagbili niya ng lupa sa mga Aita. Okay, bawal yan mga kaibigan, ha? Kasi may mga lugar talaga sa Pilipinas na pinagbabawal na bumili ng mga lupa talaga. Ay binili niya. Di ba? Katulad ng mga lupa ng mga mga katutubo, bawal yan eh. Ay binili niya. Nauto niya yung mga doon. Okay, continue lang. With regards to the other violations po, nakasampa na po yun. Naisampa na po ng DILG before the Office of the Ombudsman, ibang mga kaso niya po. Yung Bureau of Internal Revenue naman po ay conducting their own investigation in relation to possible violations ng ating Internal Revenue Code. Kami naman po, ang interagency body namin, together with the Department of Justice and the CIDG, ang aming focus ngayon ay yung pag-file laban kay Mayora ng mga criminal charges. Sa aming paniniwala, as of last week, meron na kaming sapat na matibay na mga ebidensya para makasuhan siya doon sa mga inisyal na mga kasong aming may sasampa sa kanya at ang aming uunahin na mga isasampa sa kanya ay yung mga non-bailable charges. So, pababa po kami, magmula sa most serious hanggang pababa po. Talagang patong-patong yan. Yan tawag niya doble-doble na. Marami yan. 10 agad. 10 agad kaso. Nako. Sir, yung sinasabi po ninyo na nakalap ninyong ebidensya, gaano po ito kalakas para patunayan po yung pagkakasangkot ni Mayora dito po sa illegal na pogo sa Tarlac? Ayan na, illegal pogo. Ma'am, bear in mind that it took us almost 3 months to be able to file the charges against the said mayor sapagkat po we
wanted to make sure that we are standing on solid legal ground. So sa aming evaluation, sapat na po ang hawak naming mga ebidensya para masakumpahan po siya before the piskalya at saka maayunan naman po kami ng piskalya dun sa sasampa naming kaso laban sa kanya. So, huwag lang sana mabayaran ng piskalya. Ha? Kasi mapira ito mga kaibigan, ha? Pira-pira na ang labanan nito. Hindi na biro. Kaya lang, yung mga judge at saka mga abogado, huwag sana mabayaran ng kapirahan ni Alice Go. Pag nabayaran ni Alice Go ng kapirahan, ayari na. Alam na. Okay, continue lang. So far po ba, sir, ano yung nakikita natin na naging role nitong si Mayor Guo dito sa nakita natin o nadiskubre natin na illegal Pogo Hub? Siya ang promotor niya, siya ang founder. Tarlac. Well, without going so much into specifics, naipakita naman na natin yung ilang mga papel na hindi maipaliwanag ni Mayora doon sa mga naunang mga Senate hearings. At meron din kaming naipakita doon sa executive session. At pagkatapos ng executive session, meron pa po kami nakuha mga dokumento na sa aming pananaw ay mas lalo magpapaigting doon sa kanyang culpability, doon sa kanyang criminal liability in relation to Baupuland and Sun Yuan and even Hong Sheng. Kasi nga mga kaibigan, itong mga hearing na nangyayari sa Senado ngayon, dito kay Alice Go, ay secret na, okay? Hindi na inilabas sa mga yung live talaga, sa Senate hearing. Senate of the Philippines. Hindi na ginawa nila, okay? Ngayon secret na ito, kaya tamang marites lang tayo dito. Okay, continue lang. Yung naunang Pogo na ni-raid noong February of 2023. So sabi nga po ninyo, ang pagtutuunan ng pansin ngayon yung mga non-bailable criminal charges against kay Mayor Guo. But I wonder kung meron din po kayong napag-usapan ng Interior Department. How about po yung mga administrative cases considering na, well, mayora siya, may liabilities ang mga local officials pagka hindi umaaksyon sa mga ganitong klase ng insidente. Pati si yung mayor sa mayor sang Pampanga. Paano naman yon? Dapat kasuhan din yon. Nagpabaya sa kanyang nasasakupan, di ba? Patong-patong din yon. Kabakas niya yun, kasosyo. Continue lang. Well, we defer po to the Department of the Interior as to what actions they would take against the mayor given that they have administrative supervision over her. Ngayon naman po, if we feel that there are certain other cases that ought to be filed against the mayor, we would always go on a dialogue with our counterparts in the Department of Interior. Basta ang atin lamang po ay mapapanagot po natin lahat ng mga may sala sa problema ito nang sa gayon ay hindi na sila tularan ng iba pang mga nagbubulag-bulagan at saka kumakanlong doon sa problema ng scamming, problema ng human trafficking, kidnapping and the like. Tama. Okay, kasi nga mga kaibigan, itong Chinese na ito, Chinese talaga ito. Kasi nga kung hindi ito naimbestigahan or hindi na booking, ay yung mga ibang Chinese yan, tatakbo ng mga mayor pa yan. Okay? Sa sunod, congressman na. Baka mayroon na nga. Okay? Talagang ito, sa tingin ko, patong-patong na kaso, ay wala nang lusot ito. Pero na lang kung magbayad ng malaking pera, ayun lamang at mabayaran ng judge. Alam na sa atin, basta't pera ang usapan, nandidilaw ang mata, kahit patong-patong na kaso, continue lang. Sir, base po dun sa mga lumalabas na reports, nakita rin daw po ang pangalan ni former presidential spokesperson Harry Roque dun sa listahan. Isa pa rin yun, promotor. Harry Roque. Attorney Harry Roque, damay. Okay? Ng mga legal representative nito pong illegal na Pogo. Kaya pala todo rescue yun kay sa Pogo-Pogo. Huwag nyo nang pakialaman ng Pogo-Pogo. Huwag nyo nang gawin mo ng mga Chinese ganyan. Yung pala naman ay promotor, protector, o MG. Damay. Andun pangalan niya. Pogo Hub sa Porac. Kasama rin po ba ito sa mga tinitingnan natin or yung mga iniimbestigahan natin, sir? Ano, sir? Sa ngayon po kasi, ang nakita lamang po natin dokumento ay ilang mga dokumentong permado ng dating presidential spokesperson.
Sa aming pananaw, Ayun. wala pa pong Ay, dapat alamin dyan. Okay? At sir, manager, daming Chinese sa Pilipinas. Damay nyo na rin yan. Imbestigahan nyo or tingnan nyo. Bahay-bahay. Okay? Hagalapin nyo ang mga Chinese, mga illegal. Sobrang dami. Kasi nga mga kaibigan, ito, sa PAOK talaga, ayan ang naghahanap ng mga illegal alien. Okay? Illegal national. Or yun na nga, nangingitlog na matagal sa Pilipinas, sila yung may rights na pauwiin sa China. Sobrang dami. Kailangan, gusto ko talagang imbestigahan dito talaga yung mga Chinese na maraming malalawak ang lupa sa Pilipinas. Bumili na ng bumili. Parang tikom pa rin ang bibig ng ating government doon. Kasi nga, ang lalawak mga kaibigan, pero walang nakukuha or walang napaparusahan. Basta't Chinese may pera, bumili na ng bumili. Na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa isang pagkakamaling kriminal. Ay nako, mahirap ito pakulong, maligalig ito. No? So, patuloy pa po kami nag-iimbestiga, ma'am. Bakit natagpuan yung kanyang permadong dokumento doon sa lugar? Baka may opisina siya doon, kaya mayroon siyang mga dokumento doon. Pa kami nakita ng mga documents, but we don't want to jump into conclusion under such time na meron na kaming matibay na ebidensya kung meron nga ba talaga siyang pagkakamali o wala. Bear in mind na kung legal representative po siya, hindi naman po siguro krimen ang mag-provide ng legal services dito sa mga ganitong klaseng mga kumpanya. So, paglilinaw lang sir, ibig sabihin for now, hindi kasama si for now, si ano muna, isa-isa lang. Okay? Isa-isa lang. Ayun na nga, mga kaibigan, maliwanag dito si Alice Go or Mayor X. Okay, X na siya. Suspended Mayor Alice Go ay sasampahan na ng patong-patong na kaso. Okay, ano masasabi nyo? Hanggang dito na lang at subscribe channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.